Hi, I'm Luan, the creator of Grind Journal. What's your name, sir? My name is Yeshua, the founder of La Creation Manila. Can you tell us more about La Creation Manila? La Creation, hindi lang siya basta brand. So, kumbaga it's a movement. It embodies the philosophy na if you want to be something, if you want to achieve something, you have to do something. You have to create something. Yeah. Vem comigo, te levo pra Paris, yeah. Os bicados tá gastando na Louis, yeah. Comigo, fica muito crazy, yeah. Só relaxa, à vontade, chama a amiga também. Vem comigo, te levo pra Paris, yeah. Os bicados tá gastando na Louis, yeah. Comigo, fica muito crazy, yeah. Hello guys, so I'm Luan, the creator of Grind Journal. So for today's video, we're here now at Westgate, Alabang to interview the owner of La Creation. Let's get straight into it. Hi, I'm Luan, the creator of Grind Journal. What's your name, sir? My name is Yeshua, the founder of La Creation Manila. Can you tell us more about La Creation Manila? La Creation, hindi lang siya basta brand. So, kumbaga it's a movement. It embodies the philosophy na if you want to be something, if you want to achieve something, you have to do something. You have to create something. Yeah. Uh, can you tell us the next plan in your brand or what's the vision in your brand? Ang vision ng brand is really to inspire every individual to keep on creating. Tapos, ang susunod na plans ko for the brand is yun nga, to create a community, a safe space para sa mga individuals na katulad ko na nanggaling sa walang mentors, walang connections, wala ring capital. Kumbaga, it's a community na lahat nagtutulungan. Well said. So, backstory lang, before you became an entrepreneur, can you tell us more about yourself? Si Yeshua, nung bata ako, pasaway, buraot, madiskarte. Pero one thing na na-realize ko lang lately is very passionate pala ako sa mga ginagawa ko. Like nung bata ako sa drawing, sa paghiram ko sa laptop ni mama. Tapos puro video lang ako doon, yung edit, yung mga videos ni Zach King, yung mga magic, ganun, edit sa After Effects. So very passionate talaga ako about sa mga creativity. And nung lumaki na ako, around high school, dun ko na start mahiligan yung mga local brands, mga basta mga local brands na sikat dati. Tapos nung grade 8, around grade 8, parang yun nga, dun lumabas sa bibig ko na gusto ko maging clothing brand owner ah. Ganun. Pero hanggang dun lang yun. So yun, tuloy-tuloy ganyan, puro local brands binibili ko, ganito ganyan. Then around grade 12, dun ko na-meet yung dalawa kong kaklase, si Nico and si Brent. So, kumbaga, sila yung nagpamulat sa mata ko sa pera. Like, sa business, sa diskarte, sa hustle, sa side hustles, kumbaga ganyan. Parang sa kanila ko nakuha yun. So, yun, si Nico nag-crypto. Tapos si Brent, parang sila yung mga kuya ko in terms of sa business, sa pera, ganito, ganyan. Tapos yun, sa subject namin na entrepreneurship, basta yun, sa entrep, doon kami nagtayo ng brand. Yun yung una namin brand. Then, ayun, design, yun. Inaabot kami ng alas 2, alas 4 ng madaling araw. Puro kami design, di ako marunong mag-photoshop. Yun, brainstorming kami as in one straight week ata. Lagi kaming napupuyat. Kaka-design, anong gagawin, sinong bibigyan, ganito, ganyan. So yun, okay naman siya na kumalat siya sa school namin, nakilala siya. Tapos, na-feature siya kay Lolo Drip, yung sikat ngayon na fashion influencer. Yun, kay Lolo Drip, kila Jamel. Tapos, ayun, nung college na ako, parang doon nag-start na doon nag-start na mag-go downhill yung brand namin. Since yun nga, parang yung dalawa kong kasama, si Brent at si Nico, may priorities sila eh. Yun nga, crypto. Yung isa, nagsa-stocks. Kumbaga, siguro for them, side hustle yung brand. Pero to me, parang yun yung main ko eh. As in main ko. Main hustle ko. So, yun.
first year of college, nag-try ako maghanap ng diskarte ko sa vinyl. So, kung una ko naisip nun is mga hikaw, mga jewelry, ganun. Tapos, yan, hindi rin nag-work, hindi rin nasimulan. So, next ko naisip is yung AirPods, mga premium copy ng accessories ng iPhone. So, hindi rin nag-work, di nagre-reply yung supplier. Then, ayun, around November, aminin ko na, dati rin ako like, pag may date, hingi kay mama, or gagamitin yung ipon, ganun, parang antay-baon, ganito, ganyan. Nung pupuntahan ko dapat yung ex ko nung last year, na-realize ko na like 2,000 na lang yung pera sa pangalan ko. Yung bank account ko, yun, 2K na lang, wallet ko wala nang laman. Tapos at that time parang kita ko si mama and si dad parang hindi sila goods. Like yung struggle ba na sobrang stress, ganito ganyan sa work. Tapos parang yun, dun namulat yung ko eh. Parang wake up call ko ulit yun na ano ba to? 19 na ako tapos hihingi pa rin ako sa kanila. Parang 19 na ako, wala pa rin akong ginagawa. Yun, dun nag-start yun. If wala akong ginawa, damay ako. Damay si Zeus, yung baby brother ko. And reality, di ba, growing old na yung parents natin. So, if nawala sila, ako magpapalaki dun sa kapatid ko. If wala akong ginawa, damay din siya. So, dun na pumasok lahat ng like yun nga, gusto kong maging clothing brand owner, pero wala akong ginawa. Dun din pumasok yung gusto kong maging player ng vinyl, pero hindi rin ako dumaan sa proper training. Pag naglalaro kami, hindi maayos yung laro ko, kukupal-kupal lang ako, ganito, ganyan. So sabi ko, if wala talaga akong ginawa, wala akong mararating. Hindi ko gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, pero wala akong ginagawa. Hindi pwede yun. So sabi ko, yun nga, if I want to achieve something, I have to do something talaga. I have to create something. Doon na nag-start yung nirelate ko yung story dun sa paggawa ko ng brand. And isa pang story is dun sa unang brand, parang ang dami kong nagawang design, mga graphic design. Pero since may sinusundan kaming theme, nasasayang siya, hindi siya na-approvean ng dalawang kasama. So, yun nga. Yun yung parang yun yung shift ko na what if bumukod ako sa inyo muna, gawa ko ng sarili kong brand kasi sayang din naman itong mga designs ko. Tapos yun yung risk na tinake ko. So yun, dito na tayo. So, from being really passionate about creating, what's your turning point and how did you realize that this is something? And from your vision, ano sa tingin mo yung nag-wake up sa'yo kung na you can be a full-time owner and this is something that really gonna work out, alam mo yan. Can you tell us more about that? Yung turning point ko is, yun nga, yung ang dami kong ideas na nalalagay sa Photoshop, mga designs, pero hindi approve sa dalawang kasama. So sabi ko, yun nga, what if gumawa ako ng sarili kong brand na ako yung masusunod, hindi ko kailangan ng approval ng iba. Sa designs, ako rin bahala. Tas timeless yung designs, hindi puro graphic designs, diba? Tapos, ayun, dun ko na-realize na pwede siya. So yun, nung stinart ko na gawin, diba yun nga, I don't have the capital since 2,000 na nga lang pera ko. Dun ko siya shinare sa classmate ko, si Kyle, investor ng brand. Tsaka kay Sin, taga Pampanga. Tapos, ayun, yun, sila yung nag-trust sa vision ko na, ayun nga, pag-start ng brand. So, kumbaga, ayun, willing sila mag-risk din ng pera dun sa brand. So, yun, ayun, tuloy-tuloy na siya. And naalala ko, yun nga, since puro graphic design nga, naalala ko last year may concert si Brent Fayaz, yun. Doon na nag-start yun. Actually, yung 2K, pinambili ko muna siya ng mga blank t-shirt sa TikTok shop. Mga ganun. Sobrang mahal pa nung singil. Tapos, naganap na lang ako ng direct to garment na printer. Ang una kong pinrint is yung Sonder na album, yon.
Yun, print, pumatok siya. Then yun, pinaikot ko na hanggang sa nilabas namin yung Wasteland na album ni Brent Payas. Yun, tuloy-tuloy na. Yun na yun, signature tees. Yan, na-meet ko na sila Cas Moore, sila Lolo Drip. And ayun, tuloy-tuloy lang talaga. Doon na siya nag-start. From designs to reality to napagkakakitaan ko na. So being a startup is really hard, di ba? So, 1 year in sa industry na to, what was your biggest struggle? Can you tell us about what was the biggest struggle that you encountered as an entrepreneur? Can you tell us? Starting, yun, usually yung start talaga yung mahirap eh. Kasi yun nga, wala akong connections, wala akong mentors, wala rin akong capital to start with. Buti may nagtiwala sa akin. Pero, ayun nga, yung tatlong yun, yun yung struggle ko. Tapos, isa pa, ayun, actually may isa pa akong struggle is yung poor management ng business. Naalala ko nung grade 12 ako. Yun nga, before mag-brand, I used to sell sneakers dun sa classroom namin. Yun, lahat yun binebentahan ko. Siguro kumita ako dun, let's say 15K. Pero ang mali ko dun, kinastos ko lahat. So, dama yung capital. Wala na akong money na papaikutin. So yun, actually, ganun din siya nung sa first year ng brand. Parang, yun nga, pag may nakita na akong pera, luho agad. Bago sapatos agad, bagong damit agad. So yun, parang I can admit na bumagal nga yung growth ko as a negosyante dahil dun sa bad habits na yun, sa poor management na yun. Ayun, yun yung mga struggles ko. Uh, how did you overcome those struggles, and can you tell us how did you escape from that problems? And how did you overcome those things? I kept on creating lang. Kumbaga, I kept on creating until everything clicked. Tapos, yun nga, nung nag-click na lahat, dun ko naintindihan kung ano yung gumagana for me, kung ano yung kulang, kung ano yung para sa akin. And hinaluan ko siya ng ng good intentions and good energy talaga. Along the way, dun ko na meet yung mga taong may good intentions din and good energy. Kumbaga, magnet tayong lahat eh. Na-attract mo yung kung ano ka. So, yun nga, na-attract yung mga taong ganun, mas magagaling sa akin, mas magagaling na negosyante sa akin, mas wise sa akin. Sila yung, kumbaga, tumulong din sa akin sa mga mali ko na dapat pag ganito, ganito. Hindi dapat ganyan. Ganon. Ganon yung formula nila, ng pagtulong nila sa akin. Ayun. Ang ganda talaga kasi when you surround yourself with a really good circle, yung energy na nare-receive mo is really good din, di ba? So, can you tell us more about a day in the life of a brand owner in terms of your daily routine, habits? Uh, what do you usually do? How do you work? Can you tell us more about that? Magiging honest ako, like sobrang gulo ng routine ko. Pero may sistema ako. Pero recently kasi like, yun nga, minsan pumupunta ako ng production, minsan pupunta ako sa Batasan Hills. May kuya kasi ako doon, mini-mentor niya kami. So minsan doon kami nag-work, minsan mag-gym, minsan tatakbo. So magulo talaga yung routine ko. Pero kailangan, ang lagi ko lang tinatatak sa utak ko is yung value ng oras. Kumbaga kasi, time is currency kasi. You don't measure wealth by money. You measure wealth by how much time you have. So, kunyari, kailangan gigising ako lagi na maaga. Kung ano yung mga kailangan ko tapusin, yun yung tatapusin ko. Tapos if may time ako na, let's say, may free time ako, ganun, mag-scroll ako sa social media, pero hindi siya meaningless scrolling. Kumbaga, mag-scroll ako sa social media. Titingnan ko yung mga contents na kung saan ako mahuhook, i-apply ko siya sa brand, pwede namin gawin sa brand. Tapos yung content na kino-consume ko, dapat talaga hindi ako yung kino-consume. Dapat yung good content yung kino-consume ko. Kaya ayun, yun yung usually routine ko. Kumbaga, parang automatic na dapat eh. Kung ano yung ginagawa yan. Yung mga tinitingala akong tao, sila Kuya Charles, sila Undrafted, sila Rich Boys, yung mga routine nila.
parang as much as possible gusto ko sumabay din ako sa ganun. Kasi tinitingala ko nga sila eh. Tapos, pwede ba yun? Natatamad-tamad ako. So, as much as possible, minamaximize ko yung 24 hours ko. And ayun din yung sinasabi ko sa team ko. Kumbaga, i-value nila yung oras nila, maximize nila yung 24 hours nila. Para, di ba, pigang-piga, effort talaga. Ayun. So, can you tell us what was your biggest lesson as an entrepreneur that you can still apply until in today's time? Biggest lessons sa yung pagnenegosyo is, una is yung discipline. Pag may disiplina ka, may iwasan mo yung mga bad habits. Yun, yung mga poor management ng business, gaya ko, may iwasan mo na yun. So yun, disiplina sa pera, strict sa funds. Yung pera dapat sa negosyo lang iikot, hindi mo siya ilalabas agad, hindi ka magse-celebrate agad. More on strict talaga, as in discipline talaga. Tapos pangalawa, ayun, good energy, good intentions. Kasi yun nga, magnet tayo mga tao. Pag good yung energy mo, good yung intentions mo, ma-attract mo rin yung mga taong katulad mo. And along the way, sila yung tutulong sa'yo. Yun nga, mga collectives yan, mga idols, ganito ganyan, yung mga nag-represent ng opportunity for me and the brand. So, dun ko sila na-meet dahil sa good energy and good intentions. And last is, yun, time. Time is currency talaga. You have to value time. Kasi, yun nga, di nami-measure yung kayamanan sa pera eh. Kumbaga, nami-measure yung kayamanan sa kung gaano katagal pa yung oras mo. Ayun, bata pa ako eh. So, I have a lot of time pa to create, di ba? Marami pa akong pwedeng gawin, marami pa akong pwedeng eksperimentan, testingin kung ano yung gagana sa akin, kung ano yung hindi gagana. And ayun, yun yung 3 valuable lessons na learn ko sa journey ko. I'm a big fan of where focus goes, energy flows, and ayun yung sinasabi mo kanina na kaya hindi kami magugulat if lumaki pa at lumaki yung brand mo kasi you're surrounding yourself with people na makaka-help talaga sa'yo. So, before we end this episode, can you give a powerful advice for a younger generation? Um, La Creation, yung story na gusto naming i-share sa lahat. Ang ma-advise ko lang yun nga, sa mga taong dumaan sa, yung dinaanan ko, is to keep on creating lang. Keep on creating, work with all your heart, keep the intentions and the energy good. Pero, yun nga, above all that, you have to surrender yourself to God. Kasi, yun nga, maraming plano ang tao, marami akong plano. Gusto kong maging ganito, gusto kong maging ganyan, gusto kong maging player, pero, yun nga, dumaan ako sa ilang injuries, di ba? Nasa sa kanya talaga nasa sa kanya talaga yung huling salita. Kumbaga, yun nga, hindi man ako naging player, na-meet ko naman yung mga idols ko through the brand. Tapos natutulungan ko rin si Zeus. Also yung team ko. Like, yung team ko parang natulungan ko rin sila na mahanap yung purpose nila through the brand. Kumbaga, hindi na talaga siya hindi na talaga siya about the brand. Kumbaga, aalamin nyo talaga dapat kung ano yung why nyo. Bakit? Ba't ganito? Ba't ganyan? Bakit ko ba ginagawa to? Ba't ko ba sinimulan to? So, yun yung isa sa mga masasabi ko sa younger generation ng mga negosyante. Thank you, brother, for sharing your inspiring story. It was a pleasure to meet you. Hello guys! So again, I'm Luan, the creator of Grind Journal. So for today's episode, sobrang dami nating natutunan with Yeshua. Isa sa mga natutunan natin is surround yourself with good people at maghahatakan kayo lahat pataas. And the second one is work your ass off. Just like Yeshua, he doesn't cheat the grind. And now, things are working out for him. And the third one is going back to something that you really love the most. So just like Yeshua, he's really passionate about creating, and now he's going back with creating again. And now with his craft, nagawa niya yon, and now nag-generate na ng money yung business niya. So thank you guys for watching and see you on our next vlog. If meron kayong gusto na interviewin namin next episode, comment down below.